Ikaw ay hindi ipinanganak para mamuhay sa takot ng kakulangan, at ang araw na ito ay dumarating na parang tahimik na pag-uwi sa loob ng iyong dibdib. May mga sandaling akala mo ay ang bigat ng pangangailangan ang huling salitang sasabihin tungkol sa iyo. Ngunit ang langit ay hindi kailanman sumasang-ayon sa kasinungalingang iyon. Sa simula pa lamang, narinig mo na ang mga araw na mabagal, ang mga gabing paulit-ulit, ang mga pagkukulang na parang may sariling anino sa mesa at sa pitaka at sa loob ng isipan. Ngunit ang iyong buhay ay hindi nakasulat sa tinta ng pagkaubos. Ito ay nakasulat sa kamay ng Diyos na marunong magbigay kahit sa lugar na tila wala nang maibibigay. Kaya sa unang hakbang ng pagdinig na ito, hihilingin ko sa iyong puso na manatili, sapagkat may tinig na nais magpahinga sa iyo ngayon at magbigay ng direksyon na hindi mo kailangang pilitin. May mga salita na lumalapag ng dahan-dahan, tulad ng hamog sa bubungan bago sumikat ang umaga, at iyon ang uri ng paglapit na kailangan mo. Hindi ito puwersa, hindi ito sigaw, hindi ito pananakot sa iyong bukas. Ito ay paalala na ang iyong kakulangan ay hindi ang iyong pangalan. Ito ay paalala na ang iyong pagkapagod ay hindi ang iyong tadhana. Ito ay paalala na ang Diyos ay mas malawak kaysa sa buwan na nakita mong kumukupas at mas tapat kaysa sa mga kamay na minsang nangakong darating ngunit hindi dumating. Kung ngayon ay nakakaramdam ka ng pagbabagong hindi mo pa maipaliwanag, manatili ka lamang at hayaang huminga ang iyong kaluluwa. Sapagkat may mga pinto na hindi nabubuksan sa ingay kundi sa pagkilala. At ang pagkilalang iyon ang unti-unting binubuo ngayon sa iyong harapan. Mayroon kang mga alaala ng pagkaubos na hindi basta naaalis sa isang hininga, at alam iyon ng iyong katawan kahit sinusubukan ng isip mong magpatuloy. May mga umagang binubuksan mo ang araw na may maingat na kamay, tinitingnan ang simpleng mga bagay sa bahay na parang sila ang unang patunay kung may sapat pa ba. Ang basong halos walang laman, ang mesa. Pansin, kailangan mong maghanda ngayon. Naghanda ako ng eksklusibong material para sa mga nararamdamang inihiwalay para sa mas dakilang layunin, ngunit nabubuhay na napapaligiran ng ingay, mga abala at mental overload. Ito ay isang 32 araw na paglalakbay na magbabago sa iyong buhay. Isang ginagabayang landas upang protektahan ang iyong isipan at maghanda sa darating na may pang-araw-araw na pagsasanay sa focus, limitasyon at disiplina. Itigil mo na ang pakikipag-usap sa ingay. Matutunan mong tukuyin ang mga abala bago kanila kontrolin at palakasin ang iyong isipan. Available din sa immersive audio version. Mahigit 10,000 mambabasa na ang nagbago ng kanilang buhay sa pamamagitan ng 30 araw na paglalakbay. Libu-libong tao na ang nagsimula sa pagbabagong ito, mga taong tulad mo na pagod na sa pamumuhay sa ulap, mga ordinaryong taong nagdesisyon nang ihinto ang pagtanggap sa mental chaos. Samantalahin ang limitadong panahon na alok na ito sa buwan lamang na ito. I-access ang iyong link sa ibaba mismo sa itaas ng mga komento. Pinipilit mong ayusin ang mensaheng hindi pa sinasagot, ang kaba na umaakyat kapag may kailangang pagdesisyunan. Sa ganitong mga sandali, ang kakulangan ay hindi lang bilang sa bulsa. Ito ay bigat sa balikat, paninikip sa dibdib, at katahimikang parang may kulang na tinig sa silid. Ngunit ang Diyos ay kadalasang nagsisimula sa pinakamahirap makita sa pagitan ng hininga at ng susunod na hakbang, doon sa lugar na akala mo'y walang saysay. Naalala mo ba kung paanong ang ilog ay dumadaan pa rin kahit tila manipis ang agos? At paanong ang butil ay gumagawa ng pagkain kahit maliit ito sa palad? Ganyan gumagalaw ang pag-asa kapag hindi mo siya pinilit. Hindi niya kailangan ang iyong pagpapanggap, kailangan niya ang iyong totoo. Ang totoo mo ay may pagod, oo, ngunit may pananatili rin. Ang totoo mo ay may takot, oo, ngunit may pagnanais na huwag na muling mabuhay sa gilid ng kawalan. Kaya ang naririnig mo ngayon ay hindi pangako ng madaling daan, kundi panawagan na huwag mong ituring na permanente ang pansamantalang tagtuyot. May panahon ng lupa na tila tahimik, ngunit hindi iyon katapusan ng bukirin.
May panahon ang puso na tila hindi naririnig, ngunit hindi iyon pagtalikod. Ang ginagawa ngayon ay mas malalim kaysa sa paghingi. Ito ay paghubog ng paniniwala na kahit ang tuyong lupa ay maaaring maging saksi ng pagbabago. At sa loob ng katahimikang iyon, may isang mas matibay na awit na nagsisimulang bumuo ng direksyon sa iyo. Kung nakarating sa iyo ang alinman sa mga palatandaang ito, kung may bigat na bumaba sa balikat mo, kahit sandali lang, isulat mo sa mga komento ang mga salitang 888. Ang simpleng pagbibigay mong iyon ay hindi basta laro ng salita. Ito ay maliit na pagsang-ayon na may saysay. Isulat mo ang 888 at bumalik ka sa akin. Huwag mong gawing komplikado ang tugon na ipinapatawag sa iyo, sapagkat ang unang oo ay madalas nagsisimula sa isang payak na marka na marunong umamin. May mga pagbubukas na hindi naghihintay ng mahabang paliwanag. Naghihintay lamang ng tapat na pagtugon. Ang 3 bilang na ito ay hindi upang kulayan ang hiwaga ng pagkabalisa, kundi upang maging tanda ng isang panloob na pagkilalang ikaw ay nakarinig. Kung minsan, ang Espiritu ay nagsasalita sa pinakasimpleng paraan at ang katawan mo ay nakakaunawa bago pa man makapagsalita ng buo ang isip. Kaya sa sandaling ito, hayaang umupo ang pakiramdam sa loob mo nang hindi mo minamadali. Hayaang maramdaman ng iyong mga daliri ang bigat at gaan ng pagsunod na hindi mapagkunwari. Marahil matagal ka nang naghihintay ng malinaw na pahiwatig at ngayon ay may sapat ng liwanag para sa susunod na hakbang. Hindi kailangan na makita mo agad ang kabuuan ng daan bago ka tumugon. Minsan, ang tapat na tugon ang siyang nagbubukas ng susunod na piraso ng larawan. At kapag isinulat mo iyon, hindi mo sinasabi na natapos na ang lahat. Sinasabi mo lamang na handa kang makinig habang binubuo ang susunod na bahagi. Iyon ang uri ng pagsang-ayon na pinapayagan mong maging totoo ang pag-asa. Iyon ang maliit na kamay na itinataas ng iyong loob sa gitna ng malawak na katahimikan. May mga himig ang kakulangan na paulit-ulit na pumapasok sa isipan mo, lalo na kapag gabing humihina ang ingay at lumalakas ang loob mong mag-isip ng mga hindi mo masabi sa iba. Ang mga himig na iyon ay parang alikabok sa bintana, bahagyang nakaharang, pero hindi sapat para ipikit ang lahat. Nakikita mo pa rin ang liwanag sa labas, kahit ang sarili mong silid ay tila masikip. Ganyan ang pakiramdam kapag matagal kang dumaan sa yugto ng pagtitipid, pagsalo at pag-aasikaso sa mga bagay na hindi naman dapat pasan mag-isa. Ngunit may kakaibang kabaitan ng Diyos sa mga taong hindi na makapagtakip-takip ng pagod. Hindi niya hinihingi na magkunwari kang busog kung ang totoo ay gutom ang iyong mga kamay sa ginhawa. Hindi niya hinihingi na ngumiti ka sa bagay na matagal nang nagpapaiyak sa iyo. Sa halip, sinisimulan niya ang paglalakad kasama ka sa paraang marahan, tulad ng pagdilat ng silid kapag binuksan ang kurtina bago pa man tuluyang sumikat ang araw. Sa iyong buhay, maaaring nakita mo na ang mga panahong may sapat at maaari mo ring nakita ang mga panahong halos wala. Ang mahalaga ngayon ay hindi kung gaano kalaki ang nawalan, kundi kung sino ang nananatiling kasama mo sa gitna ng paglipat. Sapagkat kapag ang pinanggagalingan ng kabutihan ay hindi nauubos, ang takot mong maubusan ay hindi na ang huling tinig. Napapansin mo ba kung paanong ang katawan ay lumuluwag kapag may taong maingat sa pakikinig? Ganoon din ang ginagawa ng banal na pagharap na ito. Hindi ito nagmamadaling itama ka. Ipinapaalala lang nito na hindi ka tinanggal sa talaan ng mga binibisita ng pag-asa. Sa mga sandaling tahimik kang nauupo at tinitingnan ang dati mong kinatatakutan, may bagong uri ng lakas na maaaring naroon na sa iyo. Hindi ito palaging malakas. Minsan, ito ay tahimik na katatagan na nagsasabing, hindi na ako mamumuhay, na parang laging huling pumipili ng buhay para sa akin. At ang mensaheng iyon ay nagsisimulang magbago ng direksyon ng iyong araw.
May mga kapaligiran na sanay kang basahin ang kakulangan sa isang tingin lamang, gaya ng kung paanong ang lampara sa kusina ay nagliliwanag ng mas mahina kapag pagod na ang kuryente. Sa ganong ilaw, ang mga gamit sa bahay ay nagmumukhang mas tahimik, mas payat, mas parang naghihintay. Ganyan din minsan ang nararamdaman ng puso kapag matagal itong nagbabantay sa kung anong darating at kung ano ang hindi darating. Ngunit narito ang isa sa mga lihim ng paglalakad kasama ng Diyos. Hindi niya hinihiling na kalimutan mo ang nakita mo. Hinihiling niya na huwag mong gawing permanenteng hukom ang nakita mo. Ang kakulangan ay maaaring dumaan, ngunit hindi ito dapat maghari. Ang pagkaubos ay maaaring dumalaw, ngunit hindi ito dapat manirahan. Ang iyong buhay ay hindi isang kwento na isinara na ng limitasyon. Ito ay isang kwento na binubuksan pa lamang ng kanyang kamay sa mas malawak na pahina. Maaring may mga araw na ang kabayaran ng pagkapagod ay nararamdaman mo sa leeg at sa likod at sa mabagal na pagkilos ng mga daliri. Maaring may mga sandaling ang bawat mensahe, bawat bayarin, bawat tanong ay parang isang batong isa-isang inilalapag sa dibdib mo. Ngunit sa bawat bigat, may paalala ring may kakayahan ang Diyos na bumuo ng daan sa lugar na inakala mong wala ng pasada. Hindi sa paraang maingay, kundi sa paraang tapat. Hindi sa paraang mapanlinlang, kundi sa paraang unti-unting nagpapakilala ng kasapatan. Kapag ang isipan mo ay nagbibilang ng kulang, ang espiritu ay nagbubukas ng mas malalim na bilang ng katapatan. At ang bilang na iyon ay hindi nauubos sa isang panahon ng kagipitan. Kaya manatili ka sa pagdinig na ito, sapagkat ang mensahe ay hindi lamang tungkol sa pag-asa sa labas, ito ay tungkol sa pagbabagong nangyayari sa paraan ng pagtingin mo sa kulang. Ang parehong silid ay pwedeng magmukhang libingan o maging panimulang sisidlan, depende sa tinig na pinapaniwalaan mo. Ngayon ay tinuturo ka sa mas buhay na tingin, at sa tinging iyon nagsisimula nang lumuwag ang higpit ng kahapon. May mga gabing ang katahimikan ay mas mabigat kaysa sa ingay, lalo na kapag alam mong may mga bagay na hindi mo pa maiaayos sa sarili mong lakas. Nakaupo ka sa gilid ng kama o sa upuan sa kusina o sa isang paboritong sulok kung saan madalas mong ilagay ang pagod na hindi mo mailabas ng buo. Sa ganoong sandali, ang mga kamay ay tila nagsusumbong ng kanilang sariling panghihina at ang dibdib ay parang may iniingatang salita. Ngunit ang Diyos ay hindi natitinag sa ganoong klase ng katahimikan. Sa katunayan, doon pa nga siya madalas marinig kapag ang pagkukunwari ay natutulog na at ang tunay na uhaw ay lumalabas. Kung ang pangamba mo ay mahaba, ang kanyang katapatan ay mas mahaba pa. Kung ang alaala mo ng kakulangan ay matanda na, ang kanyang pagtugon ay mas matanda pa sa takot na iyon. Kaya huwag kang mahiya sa bahaging ikaw ay pagod. Huwag mong isipin na kailangan mong linisin muna ang lahat ng damdamin bago ka maging karapat-dapat sa pagdalaw ng kabutihan. Ang kabutihan ay madalas dumarating sa gitna ng kalat at doon nito pinapakita ang lakas nito. Naalala mo marahil ang mga yugto na tila ang bawat araw ay simpleng pagsubok kung paano ka makakaraos ng hindi nabibiyak. Ang mga yugturing iyon ang nagtuturo sa iyo na ang kapayapaan ay hindi laging tahimik na paligid. Minsan ito ay tahimik na paninindigan sa loob. Sa paninindigang iyon, ang iyong hininga ay nagiging mas malalim at ang iyong mga mata ay dahan-dahang bumababa mula sa takot tungo sa pakikinig. Hindi pa tapos ang kwento mo dahil may kulang. Hindi ka natatapos sa araw na mabigat. Hindi ka lumiliit sa panahon ng pag-aantay. Sa halip, may bagay na binubuo sa iyo habang walang nakikitang kapansin-pansin. Ang mga ugat ay hindi laging maingay, ngunit sila ang dahilan kung bakit nananatiling buhay ang puno. Ganyan ang pagbuo ngayon sa loob mo, at iyon ay mas totoo.
kaysa sa anumang sandaling tinawag ka ng kakulangan sa iyong pangalan. Hindi lahat ng sugat ay nakikita sa balat at hindi lahat ng kakulangan ay nababasa sa figura ng buhay. May mga kakulangan na nakakubli sa mga pamilyar na gawain sa paraan ng iyong paghinga kapag may kailangang sagutin sa pagiging maingat mo sa bawat gastusin at bawat pag-usad. Kadalasan, ang taong dumaraan sa tagtuyot ang siyang pinakamagaling magkunwaring kaya pa. Ngunit sa harap ng Diyos, hindi kailangang may maskara. Kapag pinapakinggan mo ang mensaheng ito, may bahagi sa iyo na maaaring nagsasabi, "Oo, alam ko ang bigat na iyan, at ang pagkilalang iyon ay hindi kahinaan. Iyon ay simula ng paggaling ng tingin." Sapagkat kapag tinanggihan mo ang katotohanan ng iyong pagod, mas lalo kang nauubos. Ngunit kapag inihandog mo ito sa Diyos, nagsisimulang gumalaw ang mas malalim na pag-ayos. May isang uri ng liwanag na hindi agad sumisiklab. Dumadampi mo na ito sa gilid ng mga bagay, tulad ng sikat ng umaga sa mesa, sa tasa, sa sahig, sa hangin, hindi mo nakikita pero nararamdaman mo. Ganyan ang una mong palatandaan na may pagbabago. Hindi ito laging marahas. Minsan ito ay katahimikan na hindi na nakakatakot. Minsan ito ay paghinga na hindi na kaagad nasasakal ng pangamba. Minsan ito ay pagtingin sa susunod na araw nang hindi mo na iniisip na mauubusan kaagad sa pagdating pa lang ng bukas. Ang ganitong paglipat ay may kapangyarihan sapagkat ang puso ay unti-unting natututo na hindi lahat ng dating sugat ay kailangang ulitin. Maaari kang mabuhay mula sa lugar ng pag-iingat tungo sa lugar ng pagtitiwala. Maaari kang maging marunong sa paghawak ng limitasyon nang hindi pinapayagang maging kulungan ang limitasyon. At sa bawat ganitong hakbang, may lumalalim na katiyakan na hindi ka pinabayaan sa gitna ng iyong bukirin. Ang lupa ay maaring naghintay, ngunit hindi ito walang saysay na paghihintay. May binubuo dito na mas matibay kaysa sa unang tingin. At ang pagbuong iyon ay malapit na sa iyong pandama. Sa pagitan ng mga araw na tila pareho lang, may mga sandaling may kapansin-pansing paglipat sa loob mo, tulad ng hangin na nagbabago bago pa man dumating ang ulan. Maaari mong maramdaman iyon sa paraan ng pagtayo mo mula sa higaan, sa paraan ng paghawak mo sa tasa, sa paraan ng pagtugon mo sa dating nakakapasong isipin. Parang may bahagyang pagluwag na hindi mo pinilit at hindi rin mo lubos na maipaliwanag. Iyan ang unang kumpas ng pag-asa na hindi kailangang sumigaw para makilala. Kapag matagal kang naglakad sa gilid ng kakulangan, kahit ang maliit na pagbabago sa dibdib ay nagiging mahalaga. Ang hindi mo kailangang isarado ang lalamunan para makangiti. Ang hindi mo kailangang magbilang ng sobra-sobra bago huminga. Ang hindi mo kailangang ipaliwanag ang bawat takot para lang mapabayaan itong umalis. Ang mga ito ay mga palatandaan na may sinisimulang ibalik sa iyo. Kaya huwag mong maliitin ang marahang pag-ikot na ito. Ang marahan ay hindi katumbas ng mahina. Ang marahan ay madalas siyang paraan ng Diyos sa pag-iwas sa sugat na dulot ng bilis. Parang may inaayos siyang ugat bago daloy, pundasyon bago bubong, panloob na pagmamapa bago landas. At kapag napansin mong mas madali nang tanggapin ang araw nang hindi ka kaagad hinihigop ng pangamba, iyon ay malaking bagay. Kapag napansin mong mas kaunti na ang loob na nagdidikta sa takot, iyon ay malaking bagay. Kapag napansin mong kahit sa gitna ng kulang ay may munting kakayahan ka pa ring umasa, iyon ay higit pa sa malaking bagay. Iyon ay tanda ng buhay na bumabalik sa dating pinanghinaan. Ganyan ang paraan ng pagbabago na hindi sumisigaw ng himala, ngunit unti-unting nagiging kapani-paniwala. Hindi mo kailangang pilitin ang sarili mo na umakto na para bang wala kang dinaanan. Ang kailangan
ay kilalanin na may dumadaloy na ngayon na hindi galing sa takot kundi sa mas malalim na pagtitiyak. At kung may pumapasok na bagong lakas sa iyo, huwag mo itong itaboy. Kilalanin mo ito bilang pagbisita ng kabutihan. Narito ang bigat ng tagtuyot na matagal mong kinaharap. At narito rin ang paraan kung paano ito unti-unting nawawala sa kapangyarihan nito. Hindi nawawala sa pamamagitan ng pagtanggi, kundi sa pamamagitan ng pagpasok ng mas tunay na liwanag. Tulad ng bukas na bintana sa umagang matagal na nakasarado, dahan-dahang pumapasok ang sariwang hangin at nagiging mapagkakatiwalaan muli ang silid. Ang alikabok ay hindi agad nawawala, pero hindi na ito ang nagahari. Ganyan ang pagbabalik na ipinapakita sa iyo. Hindi isang biglaang palabas, kundi isang tahimik na pagbabago ng atmosfera. Sa loob ng bahay, sa loob ng dibdib, sa loob ng mga araw na dati ay nangangamba ka pa bago pa man magsimula. May karunungan ng Diyos sa paglipat ng panahon at hindi niya isinusuko ang mga taong matagal nang naghintay sa tagpo ng sapat. Kaya ngayon, sa halip na sukatin mo ang iyong sarili sa mga nawala, pakiramdaman mo kung ano ang nagsisimulang bumalik. Ang kakayahang tumanggap, ang lakas na magpahinga, ang karunungan na hindi lahat ng bukas ay kailangang salubungin ng may panginginig, ang kamalayan na may higit pa sa bilang na hawak mo sa kamay. Ang mga ito ang anyo ng paglipat na hindi maipapaliwanag ng dating takot. Habang pinakikinggan mo ito, maaaring may bahagi sa iyo na unti-unting lumalambot at hindi iyan kabawasan. Iyan ay pagbubukas, iyan ay pag-alis ng matagal ng paninigas. Iyan ay pagbitaw sa paniniwalang ang kulang ay mananatiling kulang magpakailanman. Kapag ang Diyos ang nagbubukas ng bintana, hindi lang hangin ang pumapasok, may pag-asa ring nakakasabay. At ang pag-asang iyon ang nagtatakda ng bagong pakiramdam sa paligid mo. Ang dati mong kinatatakutan ay hindi na maaaring magdikta sa bawat galaw mo. May bago ng hangin sa silid ng iyong buhay at iyon ay humahabol sa iyong paghinga hanggang sa hindi mo na kailangang ipaglaban ang pananatili. Ang kailangan mo ay kilalanin ang pagdating nito at hayaang manatili ito ng matagal. Kung minsan, ang pagtanggap sa pagbabago ay nagsisimula sa pinakasimpleng sandali, tulad ng pag-upo mo nang hindi na nagmamadaling bumangon o pagtingin mo sa tahimik na mesa nang hindi na ito agad binabasa bilang kakulangan. Ang mga simpleng sandaling ito ay hindi maliit sa langit. Sila ang mga pintong binubuksan sa loob ng tao. Kapag napansin mong kaya mo nang manatili sa isang sandali, nang hindi ka agad nilalamon ng paalala ng kulang, doon mo na nakikita ang pahiwatig na may dumadating na kapayapaan. Hindi ang uri ng kapayapaan na nagpapanggap na walang problema, kundi ang uri na kayang tumingin sa problema nang hindi natitinag ang pinanggagalingan. Nauna kang natutong magtala ng pagkawala. Ngayon ay natututo kang magtala ng pagbabalik. Nauna mong pinapansin ang bagal, ngayon ay pinapansin mo ang kumpas. Nauna mong sinusukat ang kahirapan, ngayon ay pinapansin mo ang presensya ng Diyos sa gitna nito. At kapag ginagawa mo iyan, hindi mo inilalayo ang sarili mo sa realidad. Mas lalo mo itong nililinaw, sapagkat ang totoo ay hindi lahat ng araw ay magiging magaan, ngunit hindi rin lahat ng araw ay mananatiling kulang. Ang totoo ay may bagong paraan na para sa iyong puso na tumugon. Ang totoo ay ang matagal na pagkapit sa lumang takot ay unti-unting napapalitan ng maingat na paglalakad sa bagong lupa. Ang paglalakad na ito ay maaaring mabagal, ngunit ito ay totoo. At ang pagiging totoo nito ang siyang nagiging pundasyon ng susunod na lakas. Kapag naiisip mong kailangan mo pang patunayan sa sarili mo na hindi ka pababayaan, alalahanin mo na ang Diyos ay hindi nagbabago dahil lang sa tagal ng iyong paghihintay. Sa halip,
Siya ang nagiging matibay na dahilan kung bakit ka patuloy na humihinga. Ang simpleng paghinga na iyon ay maaari nang maging tanda na ang kabanata ng kakulangan ay hindi na ang huling salita. May mga pagkakataon na ang puso mo ay parang isang bahay na matagal nang pinapasukan ng malamig na hangin at ang bawat pinto ay napagod ng magsarado at bumukas sa mga dating biglang pangyayari. Sa ganitong buhay, ang katawan ay nagiging maingat, ang isipan ay nagiging mapagbantay, at ang panalangin ay nagiging mas tahimik kaysa dati. Pero sa katahimikang iyon, may panibagong uri ng pakikinig na lumalago. Hindi mo na kailangang ipagsigawan ang iyong kailangan para mapansin ka ng Diyos. Hindi niya kailangang bantayan ang iyong pagkasira bago siya kumilos. Nakikita niya ang totoo, at ang totoo ay may panahong dumaan kang kulang ang pakiramdam, ngunit hindi kulang ang halaga. May panahong inakala mong ang pagsasaayos ay laging dumarating sa huli, ngunit dumarating pala ito sa paraang hindi mo inaasahan. Parang liwanag sa dulo ng pasilyo na akala mo'y malayo pa, ngunit habang pinagmamasdan mo, napapansin mong unti-unti na itong lumalaki. Ganyan ang ginagawa ng pag-asa kapag hindi mo tinatakasan. Hindi nito binubura ang iyong kasaysayan. Binibigyan nito ng bagong kahulugan ang dating kalituhan. Ang iyong pagbabalik sa sarili ay hindi marahas. Hindi ito parang bagyong bigla ang dumaan. Mas kahawig ito ng hangin na dahan-dahang pinalitan ang amoy ng silid hanggang sa mapansin mong hindi ka na halos nakakalanghap ng dating takot. Sa gayong pagbabago, may lakas na hindi galing sa pagdikta kundi sa pagtanggap. Tumatanggap ka sa posibilidad na hindi ka na laging mabubuhay sa ilalim ng dikta ng limitasyon. Tumatanggap ka sa katotohanang maaaring may mas maluwag na paraan ng pag-iral na inihahanda para sa iyo. At habang tinatanggap mo iyon, ang iyong loob ay nagiging mas marunong maghintay ng hindi na natitinag. Ang paghihintay na dati puno ng kaba ay unti-unting nagiging paghihintay na may tahimik na kapahingahan. Iyan ang unang tunay na senyales na may binabalik ang Diyos sa iyo. Hindi lang mga bagay, kundi ang kakayahang mabuhay nang hindi hinahayaang ang kakulangan ang maghari. May mga larawan sa isipan mo na matagal nang nakabitin sa gilid ng pagtitiis. Parang damit na hindi mo pa maitabing mabuti dahil kailangan mo pa ring isuot sa gitna ng araw. Ang mga larawang iyon ay maaaring puno ng tanong. Paano kung wala pa rin? Paano kung kapos pa rin? Paano kung hindi ako makarating? Ngunit ang kapangyarihan ng mga tanong na iyon ay humihina kapag sinimulan mong pakinggan ang mas malalim na katotohanan sa ilalim nila. Hindi lahat ng hindi pa natutupad ay pagtanggi. Hindi lahat ng pagkaantala ay pag-abandona. Hindi lahat ng tahimik ay walang ginagawa. Sa katunayan, ang ilang pinakamalalim na pag-aayos ay nangyayari sa katahimikan ng mga panahong hindi mo namamalayan. Kaya huwag mong gawing pangwakas ang pakiramdam ng pagkaubos. Hayaan mong maging pansamantalang palatandaan lamang ito ng paglipat, hindi ng pagkatapos. Kapag binubuksan mo ang iyong araw at may kaunting pag-iingat pa rin sa dibdib, hindi ibig sabihin noon na wala ng lakas. Ibig sabihin, natututo pa lamang ang iyong loob na magtiwala muli sa posibilidad ng kasapatan. At ang kasapatan ay hindi laging dumadating na puno ng ilaw at palakpakan. Minsan ito ay isang mapayapang pag-alam na may sapat kang hinga para sa araw na ito, sapat na lakas para sa susunod na gawain. Sapat na biyaya para hindi ka mahulog sa dating paniniwala na kailangan mong habulin ang bawat piraso ng seguridad. Hindi ka tinawag upang mabuhay na laging nasa gilid ng pagbibilang. Tinawag kang mabuhay na nakatingin sa bukal na hindi nauubos sa gitna ng mga tuyong sandali. Kaya habang dahan-dahang bumibigay ang lumang bigat, may bagong uri ng katiyakan na umaakyat. Ang katiyakang ito ay hindi maingay. Hindi ito nagbubuhat ng sarili,
Ngunit ito ang nagsasabi sa iyong dibdib na ang dulo ng kakulangan ay hindi ang dulo ng kwento. At sa tuwing maaalala mo iyon, bahagyang mas luluwag ang iyong paghinga at bahagyang mas tatahimik ang iyong loob. Sa gitna ng lahat ng ito, may isang larawan ang patuloy na lumalalim. Parang araw na dahan-dahang pumapasok sa silid at unti-unting iniaalis ang lilim sa mga sulok. Hindi mo ito pinilit at hindi rin ito kailangan ng pahintulot na tanggalin ang takot. Dumating lamang ito at nagsimulang magpakita ng mga bagay na matagal mong hindi napansin. Ang ganitong pagdating ay may dalang pagbabago sa katawan mo, sapagkat biglang mas napapansin mo ang bigat sa balikat, ang luwag sa dibdib, ang mas mahinahong pulso kapag wala ng kagyat na pangamba. At sa bawat pag-alis ng lumang anino, may bagong kakayahan kang makita ang mga bagay nang hindi idinidikit sa kanila ang kahulugang kulang. Ang mesa ay mesa pa rin, ngunit hindi na ito tanda ng pagkupas. Maaari na itong maging mesa ng pagsisimula. Ang silid ay silid pa rin, ngunit hindi na ito kulungan. Maaari na itong maging lugar ng paghinga. Ang araw ay araw pa rin, ngunit hindi na ito laban. Maaari na itong maging saksi ng pagbabalik. Sa paraan ng Diyos, ang binabago ay hindi lamang ang labas, kundi ang kahulugan ng labas sa iyo. Kapag nagbago ang kahulugan, nagbabago rin ang katawan kung paano tumugon. Hindi na nito iniisip na lahat ng anino ay permanente. Hindi na nito sinasabi na lahat ng lumipas ay tapos na. Sa halip, natututo itong sabihin na ang liwanag ay may kakayahang humuli sa akin nang hindi ako sinusunog. At ang natutunang iyon ay may kasamang katahimikan na hindi kayang likhain ng puwersa. Ito ang panahong binubuksan ang mga mata mo sa mas malawak na katotohanan ng kasapatan. Ang kasapatang iyon ay maaaring dumating sa iba't ibang anyo, ngunit pareho ang pinanggagalingan. Ito ay mula sa mapagkakatiwalaang puso ng Diyos na hindi nagkukulang sa oras. At kapag ang oras na iyon ay dumating, hindi mo na kailangang ipilit ang sarili mo sa lumang anyo ng takot. Ang bagong hangin ay sapat para sa bago mong paglalakad. Sa pagitan ng pangamba at katiyakan, may isang makitid na tulay na kailangan mong tawirin nang hindi binibitawan ang paghinga. Ang tulay na ito ay hindi gawa sa malalaking pangako ng tao. Ito ay gawa sa mga munting katapatan na unti-unting pinapatunayan sa iyong araw. Kapag nakabangon ka nang hindi ka na kaagad nawawala sa sariling pag-aalala, tulay iyon. Kapag nakapaghanda ka ng simpleng gawain nang hindi ka tinatalo ng takot, tulay iyon. Kapag may bahagi sa iyo na nagsasabing maaari pa pala, kahit hindi pa buo ang lahat, tulay iyon. Sa ganitong paraan, ang bagong panahon ay hindi lumalabas mula sa wala. Ito ay ipinapanganak sa gitna ng mga bagay na dati mong inisip na hadlang. Kaya huwag mong maliitin ang tahimik na pakikipagtulungan ng iyong loob sa kabutihan. Marahil matagal mo nang hinihintay ang isang malakas na senyales. Ngunit ang hinahanap mo ay minsan nasa marahang pagbabago ng iyong tugon. Nagpapalit ang lumang reflex ng pagkabalisa sa bagong reflex ng pagtanggap. Nagpapalit ang dating paniniwala na laging kulang sa bagong pag-alam na ang buhay ay mas malawak kaysa sa takot. Iyan ang tulay na iyong tinatawid ngayon. Hindi ito nangangailangan ng malalaking hakbang, ngunit nangangailangan ito ng tapat na presensya. Ang presensyang iyon ang nagsasabi sa sarili mo na kaya mong manatili sa proseso nang hindi ka kinain ng pag-aalinlangan. Ang iyong pakiramdam ng kakulangan ay hindi. Pansin, kailangan mong maghanda ngayon. Naghanda ako ng eksklusibong material para sa mga nararamdamang inihiwalay para sa mas dakilang layunin, ngunit nabubuhay na napapaligiran ng ingay, mga abala at mental overload. Ito ay isang 32 araw na paglalakbay na magbabago sa iyong buhay.
Isang ginagabayang landas upang protektahan ang iyong isipan at maghanda sa darating na may pang-araw-araw na pagsasanay sa focus, limitasyon at disiplina. Itigil mo na ang pakikipag-usap sa ingay. Matutunan mong tukuyin ang mga abala bago kanila kontrolin at palakasin ang iyong isipan. Available din sa immersive audio version. Mahigit 10,000 mambabasa na ang nagbago ng kanilang buhay sa pamamagitan ng 30 araw na paglalakbay. Libu-libong tao na ang nagsimula sa pagbabagong ito, mga taong tulad mo na pagod na sa pamumuhay sa ulap, mga ordinaryong taong nagdesisyon nang ihinto ang pagtanggap sa mental chaos. Samantalahin ang limitadong panahon na alok na ito sa buwan lamang na ito. I-access ang iyong link sa ibaba mismo sa itaas ng mga komento.